I'm back for another vlog, and for today's video, talakayin naman ulit natin ang tungkol kay GCash. GGives, GLoan, and GCredit. Alin sa tatlong ito ang pinakamagandang gamitin? Before na talakay na natin ang benefits and FAQs ni GCash sa una kong vlog, today isi-share ko naman sa inyo ang kagandahan ng paggamit ng GCash. So, isa na ako sa patronizer users ni GCash way back 2020 pa, if I'm not being mistaken. And before, ginagamit ko lang talaga siya for personal use. Kunwari, pambayad ko ng bills, pag may ika-cash in ako or may babayaran ako. However, nakita ko na may market si GCash. Ginamit ko na siya pang cash in and cash out sa mga pwesto namin since meron naman kaming maliit na business. So, ano nga ba yung connect ng sinasabi ko sa content natin today? As we can see, dumadami na ang users or patronizers ni GCash, and as per Wikipedia, meron na itong 81 million active users and 2.5 million active sellers across the Philippines. And that is as of May 2023. So, ngayon ay 2024 na. Chances are, mas dumami na or mas lumaki na ang mga users at sellers ni GCash. Speaking of which, dumami ang users, dumami na rin ang kanyang mga merchants, mas lumaki at dumami na rin ang features ni GCash. So, speaking sa features or services ni GCash, and kung ikaw ay may business na malaki or maliit, maaaring makatulong or meron kang makuhang ideas sa video na ito. And disclaimer lang bago ko makalimutan, nakadepende pa rin sa iyo kung magustuhan mo to, kung in favor sa'yo or hindi. Sinishare ko lamang yung experience ko, mga ideas ko with the services or features ni GCash. Pupunta tayo sa services ni GCash. Meron siyang iba't ibang categories. And under sa mga categories na yan, makikita natin yung mga ganito. Merong send, merong pay, borrow, merong grow, merong enjoy, manage, and kung ano-ano pang makikita natin. So as I've mentioned kanina, sinabi ko na matagal ko na siyang ginagamit for personal use. And ginamit ko na rin siya for business. Ayun nga, one day nagulat ako, merong mga offer si GCash, and ayun nga, choice ko pa din naman kung tatanggapin ko siya or hindi. So, pag-usapan natin tong mga offer na to ni GCash. Pupunta muna tayo sa borrow. So, makikita nyo to sa inyong GCash. Borrow na to. Pag klinik mo itong borrow, makikita mo tong mga to. Merong GLoan, GGives, and GCredit. And nga pala, bago ko makalimutan, maaaring makita mo to, maaari ding hindi. So, kung hindi mo pa ito nakikita, is marahil kulang pa ang iyong G-score. Paano nga ba ma-activate tong G-score na to na sinasabi ko? Ma-activate lang yan, syempre, kapag kunwari madalas mo na siyang gamitin for bills payment, for kunwari madalas mo na rin siyang gamitin sa cash in and cash out. So, na-activate siguro yung sa akin kasi tumaas na yung aking G-score, and madalas ko na rin siyang gamitin for payment ng aking Meralco, ng aking internet, ng aking water. And syempre, mas nakatulong na rin na ginagamit ko siya sa mga pwesto namin for cash in and cash out. So, mas lalong nadagdagan yung G-score ko. Kaya siguro, na-activate na tong mga to. Like GLoan, GCredit, and GGives. Ano nga ba ang G-score? Ang G-score naman ay ang basis ni GCash sa mga activities mo. Gaya ng na-mention ko kanina, for your cash in, cash out, bills payment. Ma-activate nga yan, depende sa G-score mo. So, mag-start na tayo dito sa GLoan. So, makikita nyo activated na ang aking GLoan. Ang GLoan nga pala is si GCash ang magdi-decide if magkano yung ipapahiram niya sa'yo, and siya rin yung magsasabi if activated na ang iyong GLoan. So, kung si GCash ang magdi-decide kung activated na ang iyong GLoan, ikaw naman yung magdi-decide kung tatanggapin mo ito or hindi. Sa GLoan, syempre, bibigyan ka ni GCash ng mga options para sa iyong payments. So, just like for an example, dito makikita nyo sa screen, merong one-time payment, meron ding months kung ano yung preferred mo. And of course, sa disclosure, makikita mo kunwari tinanggap mo yung offer ni GCash na 1,000. So, kunwari 1,000 yung pinahiram sa'yo ni GCash, makikita mo dyan yung breakdown ng iyong interest rate. Ganito. Included dyan ang financial charges at kung magkano na lang ang iyong matatanggap. So, example nga, 1,000 itong hiniram mo kay GCash. Sa screen example, ganyan, 1,000.
makikita mo na lang ang matatanggap mo is 970 pesos. Dahil yan sa etong mga natanggal dyan or sa mga deductions. Then, kung nagtataka ka for the payment, meron din dyang payment schedule na nakalagay or included. Example, pinili mo 5 months. Ilalabas niya yung breakdown ng babayaran mo in 5 months. So, monthly mo siyang babayaran in 5 months. So, example, 1,000. Ang natanggap mo na lang is 970. Ang babayaran mo kay GCash, example, is ganito. 265 pesos, 0.70 yung magiging monthly mo sa kanya for 5 months. Sa 5 months na yon, 265.70 times 5 mo siya, bale, magiging 1,328.5 ang babayaran mo sa kanya in 5 months. So, again, nasa sayo kung tatanggapin mo tong offer na to or hindi ni GCash. Sa GLoan, medyo malaki yung interest na babayaran mo pabalik kay GCash. And, ayun nga, meron na siyang kaltas kapag kinuha mo yung pinaloan sa'yo ni GCash. So, may bawas na siya agad. Hindi full ang iyong makukuha kapag kinuha mo yung offer. So, again, nasa sa'yo kung tatanggapin mo to or hindi. So, next naman tayo sa feature na to ni GCash, yung kapatid ni GLoan, which is GGives. So, maaari mong makita rin to kung activated na siya or kung hindi pa, gaya na sinabi ko kanina, is baka kulang pa ang iyong G-score. So, kapag nakita mong activated na to, ano ba ang GGives? So, bibigyan kita ng idea kung ano to. And again, disclaimer ko lang ulit, based lang ito sa experience ko, ideas ko with GGives. GGives, madalas ko itong marinig before nang hindi pa to activated. So, si GCash kasi yung magde-decide dyan, and nagulat na nga lang din ako, activated na or open na yung aking GGives. Before, nadidinig ko siya na ginagamit daw nila yung GGives sa pang-groceries or pamili ng mga paninda nila sa kanilang mga pwesto. So, na-curious ako, and then nung nakita kong activated na siya, tiningnan ko kung ano nga ba ang offer ni GCash na ganito. And, yun nga pala, si GLoan at saka si GGives ay under ni Fuse. Siya yung lending company ni GCash. So, maaaring mo ngang makita to or hindi pa. So, yung GGives is installment yan ni Fuse. So, magugulat ka na lang, makikita mo, activated na to at meron siyang offer kagaya nito. Kasi yung offer na yan, makikita mo na lang, example for me, before 4,000 and then tumaas in 21,000. So, iba-iba kasi yung offer na yan ni GGives. Pwedeng maging 4,000 and kagaya sa akin, 21,000. Itong nasa picture na to, yan siya mag-offer or magbigay ng offer. Pero may mga time na limited lang yung offer na to sa'yo. Nga ba ito nagagamit? Pwede mo siya magamit for groceries, gadgets, or nasa sayo kung saan mo siya gagamitin. And for me, I tried it na gamitin sa grocery. Or pwede mo siyang gamitin kung saan merong tumatanggap ng GGives. So, madali lang naman tong gamitin. Rate ka lang ng QR mo, and i-choose mo lang yung pay using QR. I-choose mo lang yung pay using GGives dyan. Ayan, tingnan nyo na lang tong nasa screen. Bibigyan ko kayo ng example. So, example, itong nasa pic na to, or nasa screen na to. If nagagamitin mo na siya, example, ang purchase mo is worth natin ng 17,000 sa screen. And okay siya kasi ang, kunwari, nakikita nyo, 21,000 yung offer ni GGives. Yan yung available limit na pwede mong gamitin siya. I-click mo lang itong calculate payment options. And from there, bibigyan ka na niya ng installment plan. Either nasa sayo kung ano yung pipiliin mo, kung ilang months mo siya babayaran. And ito example, ang binigay lang ni GGives is 9 months and 12 months para isettle ko ito. So, example, pinili mo itong 12 months na to. 12 months mong babayaran yung amount na hiniram mo. Click mo yan, makikita mo na agad itong breakdown. So, dito nga, example, ang hiniram mo is 17,000 pesos. Kita mo, ang interest niya is 8,000 plus. 12 months mo siyang babayaran kasi kunwari, yun yung pinili mong payment mo. Lalabas na monthly mo is ito. 2,094.97. So, yan yung babayaran mo monthly kay GCash. And sa ilalim, makikita mo lahat yung total. Siyempre, with interest yan. So, kapag in-include mo yung interest, so sa 17,000 na hiniram mo kay GCash with interest, lalabas ng babayaran mo is 25,139.60 in 12 months. Kasi 12 months nga yung pinili mo na payment schedule mo kay GCash. What if pinili mo naman yung 9 months? So, pwede mo ring i-view kung 9 months yung gusto mo. Meron din silang ibibigay na breakdown kagaya neto.
Or pipili ka lang dyan kung 9 months, 12 months, or kung ano yung options na binigay sa'yo ni GCash. So, if ever na nakapili ka na kung 9 months, 6 months, or 1 year mo siyang babayaran, kung okay sa'yo yan, itap mo lang ito, yung disclosure agreement, then i-click mo lang yung GGives as your payment. Itong nasa babang ito, yan, click mo lang yung pay with GGives mo, and then you're good to go. For me, maganda naman din yung GGives kasi like matagal mo siyang babayaran, may choices ka na 12 months or 1 year mo siya babayaran, may 9 months naman or much shorter. So, depende yun sa mga ibibigay nga sa'yo ni GCash. Ganda din naman siya kasi kapag tinanggap mo yung offer na yun ni GCash, wala na altas kagaya ng sa GLoan. Kasi yung sa GLoan, pag 1,000 yung kinuha mo, 970 na lang yung makukuha mo. Kay GGives naman is full mo siyang makukuha. However, yun nga lang, medyo may kalakihan yung interest gaya ng pinakita ko sa inyo sa screen kanina. So, syempre, at the end of the day, nasa sayo pa rin kung tatanggapin mo to or hindi. Syempre, titimbangin mo na rin kung kaya mo bang bayaran ito. Depende sa napili mong monthly mo kay GCash. So, sa dalawang nabanggit ko, etong last na to, na features or services ni GCash, yung pinaka-favorite ko sa lahat. And ito rin yung madalas kong gamitin. Share ko na siya sa inyo. So, kung makikita nyo, meron din dyan GCredit. Maaaring makita mo na rin to sa iyong screen sa GCash or pwede rin hindi. So, pinakamagandang gawin talaga dyan is gamitin mo madalas ang iyong GCash kasi ito yung mga benefits or kagandahan kapag lagi mo siyang ginagamit. So, let's go back with the GCredit na. So, ano nga ba itong GCredit na ito ni GCash? Yung GCredit na to ni GCash, ito yung Enjoy Now, Pay Later na offer niya. GGives at saka si GLoan is under yan ng Fuse. Credit naman ay under CIMB. So, si GCredit, siya yung pinaka-favorite ko sa lahat gamitin. And yes, mas madalas ka talaga siyang gamitin. And here's why. Si GCredit is literal na Enjoy Now, Pay Later siya. Yes, i-share ko lang siya sa inyo based ulit sa aking experience sa paggamit dito sa GCredit. And as ko siyang gamitin for groceries or may bibili na akong paninda sa pwesto namin and sa lahat ng offer ni GCash. And hindi ko lang alam kung ikaw na-try mo na din tong gamitin or hindi pa or naku-curious ka. So, baka meron kang makuhang idea sa video ko na to. GCredit, pwede mo siyang gamitin sa Pure Gold, sa SM, or kung saan merong tumatanggap ng GCredit. Bago ko makalimutan, si GCash din pala yung nagbibigay ng amount ng credit limit sa'yo. Bigla na lang niya ipapakita na available na ito sa iyong account and pwede mo na siyang gamitin. And again, ma-activate lang yan depende sa activities mo kay GCash or depende sa points mo or G-score mo. Example, itong nasa screen, 1,000 yung available credit mo. Pwede mo yung gamitin ng onti-onti. Kunwari, mag-groceries ka at ang groceries mo lang is 580 pesos. Pwede mong ibayad yan and then yung matitira, pwede mo pa ulit gamitin. And ang pinakamaganda dito, kunwari, 580 yung nagamit mo lang, meron pang natira. 580 na utang mo sa GCredit, pwede mo yung bayaran in 1 month nang walang interest, gaya ng nasa picture na to. Pwede mo yung araw-araw hulukan hanggang sa mag 1 month at matapos mo siya. Or pwede mo rin siyang bayaran na lang bago pa mag 1 month. Kasi kunwari, lumampas ka na ng 30 days, kagaya ng nasa picture na to, makikita nyo wala siyang interest kasi nabayaran na siya agad. Ever na umabot ka ng 30 days, doon pa lang papasok ang 5% interest due mo. Ayan. So, dapat masettle mo na siya agad in 30 days. Kasi 30 days yung binibigay sa'yo ni GCash para mabayaran to. So, maganda rin dito, yung 580, kunwari, may 200 ka ngayon, bayaran mo na siya. May 100 ka next week, bayaran mo na siya bago pa mag 1 month. And, nagre-replenish yan. Pwede mo siya, kunwari, nabayaran mo na lahat ngayon, 1,000 na ulit yung available credit mo, pwede na muna ulit siyang gamitin. Yung reason kung bakit gusto ko ito, GCredit, kesa doon sa dalawa. Kasi ito, 1 month, walang interest, literal na enjoy now, pay later talaga. So, sa tatlong nabanggit ko, alin doon sa tatlo ang activated na sa'yo at gusto mong gamitin or palagay mo pinakamagandang gamitin sa lahat? Yung ilagay sa comment section, and syempre kung meron kang mga katanungan, ilagay lang sa comment section. Meron kang suggestion, ilagay mo na rin.
And of course, kung meron kang natutunan pa ka naman, mong i-share ang video na to, like ka na din, at kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe na din. Meron kang natutunan or nakuhang idea sa video ko na ito. Till next time, bye-bye!